ta sa pagpakpak pinamingaw man kadali. Okay, kung para gani kay Lord, sa gani, pinaka-best nga clap offering. Kay siya man yun ang Diyos, kanunay, nagabuhat, taghang mga butang, dagong mga butang anang ka nato. Isa sa panahon na kita nakatulog, ginawa, yung natulog, natima nato. Sa panahon na naata sa mga problema, siya ang kahuna-huna saon na sulban ang atong problema. Sa panahon na nagbalatian kita, ihimo niya ang tanan para mamaayo kita. Sa panahon na nata sa kawalan doon ang Diyos, nagahinang sa inyong tanan. At ang isa sa mga kamot palihog. O Diyos, nga labing gamahan na nining kabuntagon, O Diyos, ikaw gayud Ginoong milagruso nga Diyos. Yes, miracle can happen this morning. Anytime, Lord, as you permit it. Salamat, Ginoo, kay ikaw magaginoong way maker, promise keeper, miracle worker. That is who you are in our lives, Lord. Nya kay gamhanan man ka Ginoo, wala gyud kay limit, O Dios, nga mamuhat sa among taliwala, Ginoo. Bisan na itong mga panahon, O Diyos, nga nag-iisip na mo, Ginoo, na namisa ka ng ultimate, Ginoo, nga position, Ginoo, lugar, Ginoo, nga wa na may mahimo. Kana siya ang panahon, Ginoo, nga mo display yun ka sa imong gahom, Ginoo, para maluwas kami nga imong mga katawan. Sa panahon, Ginoo, nga di mi kasabot asa mi padulong, Lord, imong gipadala imong balag espiritu para tultulan kami unsa ang among dapat nga buhaton. Lord, imo ang tanan, ikaw ang tuburan sa tanan. So asa pa man mimo adto, Lord, of course nga na lang gyud kanimo. Busa karon kabuntagon, Lord, as we do continue, Lord God, nga magpabilin na sa imong presensya. Holy Spirit, we allow you to move in the midst of us. Holy Spirit, move in your own special way. We acknowledge you, we ask you, and we allow you to just move in the midst of us from the inside and out. And Lord, salamat nga di lamang ikaw din Ginoo magalihok apan sa bisan asa Ginoo nga mga dapit sa diin imo ang pulong Ginoo igasugid igawali. Imo paggagamiton, O Dios, sa imong mga alagad, Ginoo. Gamitan sila nga mouthpiece instrument, Lord God, for your word. Nya samtang magawali sila Ginoo mga tao Ginoo nga mga minaw Ginoo makasabot kay Ginoo sa imong mga pulong. Ginoo, karong kabuntagon among giisa nga na kanimo tanan ang among pagabuhaton. Lakip na among mga kaigsunon, O Dios, nga nasa online karon nagatanaw sa among Ginoo mga kaubanan Ginoo sa different places, O Lord God, bisan pa sa amo ang missionary Ginoo sa Cambodia and Vietnam, Lord, imo siyang i-bless. And to all of us who are here, Lord, we just give you all the glory, Lord God, for moving in the midst of us and as we start until we end. Thank you, Lord, for your goodness. We honor you and give you praise. In Jesus' name, Amen. Pabilit na sa pagtindog as you read our text this morning, makita siya sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Common kayo siya nga verse po nagtuo ko, lahi nga pagpadayag na po ihatag ni Lord ka nato karong kabuntagon. At ni siyang basahon tanan hadungan ta. Sige, louder. Romans 12, verse 1, everyone read. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. God bless the reading of His word, manglingkod tang tanan. Inay mong katapad ay welcome. Yeah, good morning. Ina siya nga bulahan ka, kay ako'y mong katapad. Okay, so karong kabuntagon, salamat kayo kay Lord sa lahi na po nga pribilehiyo ngayong gihatag ka nako nga makahimo ako sa pag-share sa iyang pulong karong kabuntagon. Pasensyahin lang yun ninyo ang ako ang tingog ha, kay medyo bago lang ko na ulit nadalaga, no? Medyo paus-paus siya. But anyway, bisag unsa pa man, dili na makababag nga atong i-share ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon. So ang atong bersikulo karong kabuntagon, very common, di ba? Kung mabasa ka, namin ka ba nga, nakabalon ako, murag ka ng
kanang nakasabot na ko o atong tan-awon yun ang niyahang atong basahon ang mga word niya literally makainggit nga medyo nakasabot na takay ubay na taod-taod nga mga wali at nadunggan mahitungod niini kung nagtuo ko nga kada panahon nga ang Ginoo na isultingan hikanato makaraan man o mabag-o man ang bersikulo nga atong basihan nagyud siya mga bag-o nga mga pagpadayag sa atong atubangan busa karon kabuntagon just open your heart and receive your portion kay nagtuo ko nagyutay bahin kung unsa man imo kahimtang nga misulod kanini nga dapit muli ka nga nagyud kay bit-bit nga imuha saad ni Lord para imong kuptan ug imong ikinabuhi. Okay. Sa atong bersikulo nga gibasa kaganiha sa Roma 12:1 ug 2 duha lang gud ka verse nagisgod siya about kanang paghalad no pero atong basahon sa Bisaya kay usay man gud ma-short ko og kanang interpret sa kanang English nga to sa Bisaya. Mas masabtan man gud actually nato kung Bisaya gud atong basahon kay mga Bisaya man ta. Okay, let me read to you ang Bisaya nga version sa ato ang text this morning iyong padinhi. Romans chapter 12 verse 1 ug 2 o Roma kapitulo 12 1 ngadto sa 2. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga ipakita sa Dios kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan og makapahimuot kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad verse 2 ingon siya ayaw kamo pagpauyon sa pamatasan niining panahona ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna ang masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya ang pulong sa Ginoo no ingon pa dinhi busa mga igsuon nagsugod siya tungod sa dakong grasya o kaluoy sa Ginoo atong ihalad ang atong kinabuhi buhing halad nga na sa Dios. Now sa dihang gibasa nako ni siya nga verses ba unya of course mangutana man gyud ta sa balang espiritu unsa gyud ang pinakaminsahe nya sa dihang nagbasa ko niini tibasa pud balik a few verses mga preceding chapters sa Romans no kay anak magyud dapat magbasa sa Bible ka kung diretso magyud sa kana nga chapter usay natay gamay lang ka ng mga pangutana or di gyud actually kalibog o gamay nga mga pangutana nganong nahitabo ni siya muna nga nibasa ko sa mga few chapters sa Romans kay 12 man ni siya so Romans chapter 10 11 unya there ako na lang yung nasabot ba nga kaning mga preceding chapters nagistorya ni siya o naghisgot ni siya, nagtudlo ni siya unsay dapat nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kay kani man gud siya nga sulat ni siya ni Pablo ngadto sa mga taga-Romano. Now, kaning mga taga-Romano specifically mga Christian na ni sila. Mo ni sila ang mga Christians sa Roma. No, nagtigom sa usa ka lugar unya si Pablo manggod during his missionary journey kada lugar nga iyang maadtuan nagyud na siya mga sulat para anang specific nga mga Kristohanon sa specific pod nga mga lugar. Now prior to this chapter si Pablo daghan siya gipang tudlo nga mga butang may tungod sa mga dapat himuong gawi sa mga Kristohanon sa taga-Roma. Sa mapod nga sa dihang man siya sa mga Corinto musulat pod siya mga pulong or mga mensahe para sa mga taga-Corinto, taga-Galacia, taga-Efeso, so forth and so on. Bisag asa man siya nga dapit mo adto si Pablo naging siya mga specific nga instruction sa mga Christians anang specific nga lugar. So this time si Pablo nakabisita siya sa Roma. Nining panahon na ginagukod na siya, gina-persecute na siya, ginaplanuhan na siya nga dakpon kay lagi kanang bold kay siya ba dasig kayo siya nga nagawali may tungod sa pulong sa Ginoo. Yo kung atong tan-awon balik ang background ni Pablo baya, si Pablo baya kanhi mangluluto sa mga Kristohanon. Siya ang number 1 nga persecutor sa mga Christian o believers ni Lord. Apan sa diha naka-encounter siya sa Ginoo, di bali ang iyahang kinabuhi. No, kung unsa siya ka kritik, kung unsa siya ka mangluluto sa mga Kristohanon, sa dihang nailahan niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi, na siya sweet nga encounter ba?
na siya special nga encounter kay Lord sa road of Damascus, nibali ang kinabuhi ni Pablo. Dili na siya mangluluto sa mga Kristohanon o alagad sa Ginoo. Hinunua, apil na siya niini. No, nagasabay na siya. In fact, mas nalabuan pa niya ang katong karaan na kaya mga Kristohanon na nagawali sa pulong ni Lord. Ya siya bago lang, mas bold siya, mas isog siya. Muna kining ihang pulong nga iyang gibilin nga ni sa Roma, sa mga taga-Romano o Christian sa Roma, nagisgot kini may tungod sa ilahang dapat nga gawi isip mga tinawag o mga anak sa Dios. Now, Paul in this letter to Romans turn to practical application to all he has written. So sa tanan niyang gisulat from Romans chapter 1 to 11, ang chapter 12 is a conclusion of what things needs to be done as Christians, as so-called Christians ana nga panahon. He goes into detail to show that Jesus Christ is to be the Lord of every area of our lives, everything as in everything. Kini siya specific na chapter kung ato gid siyang basahon ba niya word for word, literally ato gid siyang sabton. Si Pablo gidetali gyud niya o gipasabot niya pagmaayo dinhi nga ang Ginoo nga atong nailhan dapat Ginoo siya sa tanang area sa atong kinabuhi. No? Yeah, in this chapter also si Pablo na siya ganang klaro ba nga direction ba o klaro nga instruction what needs to be done and how to do it. No? Kani siya nga chapter. Muna nga, ingon pa siya dinhi nga kinahanglan mga igsuon in view of God's mercy. Tungod sa grabe nga kaluoy sa Ginoo alang kanato, hangyoon ko kamo sa paghalad sa inyong kinabuhi. Dala pa gyud hangyo, no? Nga atong ihalad ang atong kinabuhi nga na kay Lord, isip buhing halad nga na kaniya. Busaon niya ato na siyang isa-isahon ha, unsang atong buhaton para ang atong kinabuhi mahimo gyud siyang successful this year 2024. Pero ako na balikon gamay ang mga butang nga atong nahisgutan na, no? If you notice, kung kamo nagabalin gatanog mga page sa ato ang G12 nato nga page gani, ang ato ang theme this year is the great harvest, no? Kana bang busok gyud daghan gyud nga ani karong 2024 mo na siya ato ang kanang whole year nga theme sa atong vision. Now, if the great harvest is our theme this 2024, unsa man atong buhaton para maka-harvest ta? Now, kining harvest or ani nga gisgutan dinhi, wala lang ni siya nagisgut mahitungod sa harvest of souls. Of course, kini ang pinakatumong jud nga atong buhaton isip mga tinawag ni Lord, mag-harvest tagkalag para sa iyang gingharian kay lagi ang kalibutan nagkahaduol na ang iyang katapusan. And we cannot afford to see many people who will go to hell. That's why we need to do something to save these people. And we need to be an instrument for us. We need to be an instrument for these people to be saved. Muna siya ang great harvest of soul. But it could be also nga kining great harvest nga gisgutan din nga atong theme throughout the year could be our breakthrough. No, kanang harvest sa ato ang mga kanang mga damgo nga mahitabo karong tuiga kay siguro kitang tanan dili gid siguro kitang tanan na gyud tay mga damgo natay mga kalabuton natay gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi apan mipilo na lang mitapos na lang ang 2023 pero daghan pa sa atong mga pangandoy nga wala pa gyud siya nahitabo and it could be it will happen this year 2024 kaya lang natay dapat buhaton. Okay? And we have to start it well. And we have to start it with God as our partner. As we started this year 2024, of course, if you can still remember, ang first nga wali nga atong nadunggan, first Sunday of 2024 is really mind-blowing, soul-searching. Very strong kayo ang message ni Lord. First Sunday sa ato ang January 2024. I don't know if you can still remember unsang ato ang unsang giwali sa atong pastor atong first Sunday sa 2024 January. Kinsa man ang nakahinumdom? Unsa man? What?
Ang tema niya, ang theme, ngunang giingon nga, bless ka ita sa word ni Lord karong Domingguha pero pagligid sa mga panahon pangutan-unta unsa ganyan title? Self-examination. Ang unang Domingo sa 2024 nagsugod siya sa self-examination that we have to evaluate, we have to examine ourselves. What so far have we done sa 2023 niya? Unsa atong nakita nga dapat natong buhaton karong 2024? Of course, duha na siya ka series. First Sunday and second Sunday, ang atong topic nga giwali sa atong pastor is all about self-examination. Ug naa siya tulo ka pangutana nga gibilin sa atoa. Nga mao na siya atong assignment nga dapat natong buhaton. Unya, pag-abot sa December 2024, ato gi siyang abrihan to check kung nabagyo nahitabo or nahitabo bagyod ang atoang assignment, di ba? Ang atong assignment naglangkob siya tulo ka pangutana. Unsa man ang tulo ka pangutana didto? What are the things we need to stop doing? Kabulong may gusto ako in my heart, taod naman yun ko nga Kristohanon, pastor's wife, man yun ko, pero ang pinakaganahan yun ako nga mensahe pagsugod sa tuig, nga yung first Sunday nga message. Ako gina siyang gina-keep sa akong heart kay, mo na siya akong kick-off, mo na siya akong basihan ba? Kung sa akong dapat buhatan all throughout the year 2024 or any year whatsoever. That's why, ato na siyang i-keep by heart. Kung sa gani ang ginawali, first Sunday of any year, dapat ato ginang ibutang sa atong kasing-kasing. Balik ko. Unsa man ang tulo ka pangutana nga gibilin sa atoa, nga dapat natong buhaton niya muna siya atong basihan. Kung na-accomplish ba gyud siya, pag-abot sa December 2024. Number 1 question, what are the things I need to stop doing? Ikaduha, what are the things I need to start doing? Another question, the third one, what are the things I need to continue doing? Diba? Muna siya ang bugat kay nga pangutana. Nga dapat ato yung kanang seryosohon og tubag ba? Bitaw no? Kung liliun ako ang 2023, unsa man ang akong gihimo? Maayo ba to ang tanan? Nakatabang ba to sa ako The-bless ba akong pamilya sa diyang ako to siyang gibuhat? Ni-grow ba ang akong pag-alagad sa Ginoo? Now, if you think wala ka nakabinipisyo ato, you need to decide to stop doing it. Kaya ingon pa ang atong pastor, kung nakay gihimo nga mga butang, nga parihag yapon sa imong gihimo ka ni adto, mao gyapon resulta ang mahitabo karon. Kay mao ra man gihapon imong gihimo. Pero kung gusto ka makakita ng mga butang nga wa pa gyud mo makita sukat pa kaniadto, wa nimo masinati sukat pa kaniadto, sugdi ang mga butang nga wa pa nimo gihimo, kay makakita gyud kang mga butang nga wa pa gyud mo nakit-an. Sabtan, sa mo to siya ang bugat, buso kayo, pero in my heart kanunay na ako na siya gina-refresh ba? In my own personal devotion. Bitaw Lord, no? What are the things I need to stop doing nga dili beneficial? Wala nakatabang sa kuha, ni bagal sa kuha sa akong pag-alagad. Or it could be nimong hindrance sa akong spiritual growth. I need and I have to decide to stop doing it. And then, mupandar na pug ko, mutana na pug ko. Unsa man ang mga butang nga, I need to start doing. Of course, personal naman na siya. Ako ang akong giingon sa akong sarili, mas damor na ko pakusgan ang akong pagbasa sa Bible. Kaya makakita ko kay Honey, the way siya mag-explain sa kanang Biblia, lahi ragyod kay he spent much of his time reading and reading over and over. Kapila na kanya nabalik, nagbasa ang whole kanang tibok Biblia from Genesis to Revelation. So muna siya ang Lord, I need to start doing it. Kana bang muprosigig yung kung ino, yes, nabasa naman ako ang Biblia mo, sugod na po kong balik. Balik na po ko Ginoo sa ako ang passion to read the Bible. And what are the things that we need to continue doing? Of course, those things nga mga maayo, nga makaayo kay Lord, makaayo sa atong kinabuhi. Muna siya atong first 2 Sundays, diba? Self-examination. So, I hope nga atong gihimo atong assignment ha, para pag-abot sa December, kung mingon si Honey, asa man to yung sobre, abrihi daw. Ay atong i-evaluate kung saan ang nahitabo sa inyong kinabuhi. Gikan atong January 2024 hangtod karon December 2024. Amen. First 2 Sunday is very mind-blowing, soul-searching message. Grabe kayo ang mensahe ni Lord. Ikatulong nga Sunday, kisagay nagwali, Kuya Chris. Unsa man ang pudiyang title sa iyang wali?
Where to start? After examining ourselves, na-examine naman nato, na-evaluate naman nato. Of course, na natay mga assessment, natay resulta na unsaon na to, asa man ta magsugod. Moto siya ang ipadayon ni Chris nga wali nga halos sumpay rapod. Makasumpay ra gyud sa wali sa first 2 Sundays. Ya tulo pod ka importanteng butang iyang gisgutan didto. Usa katong tulo ka butang iyang gisgutan didto nga asa ta nga area dapat magsugod. Lord, pasaylo akong mga igsuon kay kabalo ko kahinumdom sila na starstruck lang gid sila, Lord, sa imong presence kanina. 3 things we need to start doing this 2024. Ingon pa ang atong pastor, according to the word of God, we have to fulfill righteousness. Ang pagkamatarong nato nga ganadawat gikan kay Lord, atong padayunon nga atong ikinabuhi. Kay whether we like it or not in this journey, sa atong pagkinabuhi karon ay mga times gid ba? Nay mga panahon nga namagoy maninintal, namagoy yawa ko nga dili siya gusto, natay kaaway ba nga dili siya gusto nga motuhoy-tuhoy atong pag-alagad. Muna usay nga atong pagkamatarong mahimong mapuhalan, ma-questionable. That's why we have been reminded again as Christian, as the child of the living God, we have to fulfill all the time righteousness in our lives. Sa pagkamatarong, ang pagkamatarong must be increasing. As we grow in the Lord, our righteousness must be growing as well. Ikaduha nga punto ni Kuya dito yun siya nga, fasting. Hala, fasting, yun siya na-mention niya, ikaduha nga punto, fasting. And of course, it will be coupled with prayers. Nagunay prayer and fasting. No? Unya-unya, natay announce nga natay 21 days Daniel's fast. No, natay 21 ka adlaw nga gitawag na siya Daniel's fast. Nay mga restriction, nay mga dili kaonon. Later na lang na ipasabot pag-ayo ni Kuya i-flash sa screen later on unsa ang mga pagkaon nga dapat lang kaunon during that time of sa 21 days nato nga Daniel's fast. So part day na siya sa ato ang kanang pagsugod. Asa ta magsugod? There natay mga buhaton nga mga pagpuasa. Para unsa man, para mo payata, kay grabe atong kaano tong December? No. It is more on spiritual preparation. No, espirituhanong pagpangandam. Of course, mo epekto na lang po na sa ato ang physical nato nga health. Pero atong pinaka-purpose gud nga magfasta, of course, to draw more closer to the Lord. Para mag-spend much time with God as we pray and fast. Di ko mag-12 kayo din ha. Ikatulo nga gisulti ni Kuya, last Sunday, overcoming temptations. This is where the area we need to start. We have to fulfill righteousness. We need to fast, to spend more time with the Lord for us to know what are the directions, what are the instructions of the Lord as we fast and as we pray. And of course, we have to overcome temptations. Kadaghan mang temptasyon sa palibot. I-mention ni Kuya Chris, ang temptation itself is not sin. But if we succumb to temptations, that's where we sin. Ang temptasyon nga naa sa palibot, dili man na siya sala. Pero kung musulod na ka sa temptasyon, diha na ang sala. So that's it. Now, karon ika-upat man nga Sunday. Kung si Pastor ring self-examination for 2 Sundays, si Kuya where to start, ako karong buntag, how to start. How to start. Pero ang pinaka-tema gid actually nato, ang atong theme dili how to start. Of course, mura lang siyang basic nga question. Pero atong theme this morning is about faith expressed in obedience. No? Faith expressed in obedience. Ngano nakaabot ko ni ani nga theme? Tungod kay kini man gud siya nga sinulat para sa mga magtutuo sa taga-Roma, magtutuo sa Roma. No? So meaning kay magtutuo man sila, nagatuo na sila sa Ginoo. No? Nana sila pagtuo kay Lord. Ang ilaha lang kulang obedience pagtuman niini. Kay kini man siya nga sulat sa Romans chapter 12, i-address sa mga Kristohanon sa Roma. Kay Kristohano naman sila, basically, if you will try to look at it, nana sila pagtuo. Nagtuo sila sa Ginoo. Kay ginawalihan man gyud sila. Seryoso man kay si Paul nga nagawali sa ilaha may tungod kay Kristo Jesus. So nagatuo na sila. Kaya lang na lang kulang sa ilang pagtuman.
Muna nga gitawag na ko ni siya gibutangan na ko ni siya nga title kining atong pagtuon karon, faith expressed in obedience. Because somehow kita pud karon, mura pud pare-pareha sa sitwasyon sa mga taga-Roma ba. Magtutuo ta. Kristohanon ta. Gitawag na to atong kaugalingon nga believers ni Jesus Christ, followers of Jesus Christ. Gina-disciple ta to be a disciple of Jesus Christ. We call ourselves that way. But the very big question is, are we obeying Him all the time? Are we living in obedience? Is our faith coupled with obedience? Is our faith best expressed in our obedience? Samo na siya ang ato ang isitel nga issue this morning. Kaya pwede man tawagon ta nga magtutuo, pero dili ta matinumanon. Pwede man tatawagon nga Christian, pero dili ta tinuod nga Christian. Professing lang. Manangingan ba nga, Kristohanon sa nguso, pero hindi sa puso. Muna karon kabuntagon, tabangan ta sa Holy Spirit karon para atong masabtan ba? Para kining atong faith, gid ba? It will be coupled with obedience. Ang atong pagtuo, ato yung i-express by obeying the word of the Lord. And how to start? Unsa atong buhaton para mahimutang obedient kay Lord. Romans chapter 12 verse 1, balik ta sa ato ang text. Inga pa dinhi. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. Undang sa ta dinha. Tungod kay ang unang dapat natong buhaton para makasugod gyud ta ba? Nga kining atong pagtuo gyud ba? Naagyud siya'y pagtuman. Ang unang dapat natong buhaton, we have to offer our bodies as living sacrifice. Atong ihalad ang ato ang lawas, isip buhing sakripisyo. Kaniadto sa Old Testament, kung ang mga tao kanihigan ni naasay mahimo nga mga salaod, na sila yung mga violation against sa law o mismo kay Lord, ang ilang ginahimo, go-offer sila og animals. Mga best kinds of animals. Parang ilang mga sala, mapasaylo. But gone were the days nga mag-offer ta og dead animals para mapasaylo ang atong kinabuhi or mahinluan ta. This time sa New Testament, karong bag-ong sugo, ang ginabuhat ang atong dapat buhaton para kita matarong ang atong kinabuhi, mapasaylo, unya magiyahan gayud ni Lord, atong i-offer ang atong kinabuhi, ang atong lawas as living sacrifice. Now take note of this ha. Offer your bodies as living sacrifice. Ang gigamit dinhi nga word, offer your bodies. Literal meaning sa body. Lawas nato. Mintras buhi patakining lawas nato ba? Ato ni siyang ihalad nga na kay Lord. Nasayod man ta, man is a tripartite being. Yes, man is composed of body, soul, and spirit. Nya kanang tanan, gi-require ni Lord nga mag-alagad sa iya. Gusto ni Lord nga kining ato ang body, soul, and spirit mag-alagad sa iya. But this line in particular, this sentence in particular, nag-mention gyud siya specifically that we have to offer our bodies kaning lawas nato. Kining physical being nato ba as living sacrifice. No? Kanabang buhi nga sakripisyo. Living sacrifice in the sense that we have to give our lives, this new life that we have since we received Jesus as our Lord and Savior, as service to Him. Because we are privileged indeed because the moment we receive Jesus as our Lord and Savior, naluwas na ta. Pwede ta mag-relax kay naluwas na ta. Kining kaluwasan nga atong nadawat, ato ni siyang ihalad, balik ka na sa Ginoo sa paghimo sa mga butang nga gikahimutan sa Dios. Na unsa may mahimo sa ato ang body sa atong lawas. Unsa may mahimo nato karon nga kita buhi pa. Kay privilege pa man ta, kay buhi pa ta sama sa ginaingon kanunay ba. Kanang pagbata nato sa iyong kabuntagon nga nakaginhawa pa ta, buhi pa ta, dili na siya actually automatic. Nga, kampante kita ba nga, ugma, magluto kog ana kay, because you think, ugma, mabuhi pa ka. Only God knows, mabuhi pa ba ta, ugma. Muna nga, pribilehiyo ka ayo nga buhi ta. Hangtod karon.
Ya kining lawas nga buhi pa nga gihatag ni Lord, ato ni siyang gamiton alang kaniya. Dili lang nabuhi ta para maningkamot ta, mo trabaho ta, mo kaon ta, patambuko ni siya, pagwapahan ni siya, saninaan ni siya, unsa lang. Dili, kining lawasa actually, hangtod karon buhi pa ta kay naapay gusto si Lord nga atong buhaton. Ya kini siya ang klaro kay nga mensahe ni Lord sa atoa karong 2024. Let us offer our bodies, this physical body that we have. Kay dili ni ato igsuon sa Ginoo ni. Kay tungod sa Ginoo man ni ato ning ibalik og halad nga na sa iya sa pagbuhat sa mga butang nga dapat atong buhaton para makapahimuot ta sa iya. Na example unsa man ang dapat atong buhaton aning lawasa. Of course ato ni siyang atimanon para dili ni siya magsakit. Ay para kung dili ta magsakit makabuhat ta sa iyang buluhaton. Ug usa sa mga butang nga atong dapat buhaton using this body is to walk. To share atong isulti nga to sa aban, dapat kita gud ang visible ba nga instrument ni Lord nga muadto sa uban, isulti sa ilaha unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi kay buhi pa ta. Dili dapat nga i-love lang nato ni siya nga body nga mahimong healthy para dili magkasakit. Actually, i-love nato ni siya nga body tungod nga gamiton ta ni Lord para sa iyang gingharian. Offer your bodies as living sacrifice. Yeah, living sacrifice means having this life, this new life in Christ, in service to the Lord's work, in service to the ministry, in service to the call that God has called you for. Namang gutay tagsa-tagsa nga mga tawag, di ba? Kami gitawag mi nga magpastor. Muna nga, in every opportunity nga maabot sa amua, niya invite me, physically mo adto gud mi sa mga churches nga mag-invite sa amoa using this body, using this physical body, gaministeryo mi para ang Ginoo mahimuot sa among kinabuhi. Now in the same way mo pud ang require ni Lord sa atua. Kay buhi pa ta atong gamiton ni siya nga lawas. Para kung may mga opportunity nga makasulti ta nga to sa uban, unsa ang dapat nilang buhaton para naay klaro nga direksyon ilang kinabuhi, para naa sa klaro nga paglaong sa ilang kinabuhi, atong gamiton ni siya nga lawas. Dili na to siya palanggaon nga magstay lang ta sa balay, maningkamot lang ta nga makakaon ta, kundi ato gini siyang gamiton physically to go somewhere, to go anywhere that God will require us to do. That is offering our bodies as living sacrifice. Nga nung living sacrifice man, nga nung sakripisyo man. Tanay mga panahon usahay nga, necessary gamiton nato ni siya nga lawas, gamiton nato ni siya nga body, dili ta ganahan. Dili ta komportable ba? Pero kay anak man ta sa Ginoo, ya tungod kay magtutuo man ta, nya kay ang atong pagtuo dapat i-express man nato pinaagi sa pagtuman niini, bisag dili ta ganahan sa gisulti ni Lord nga atong adtuan yun nato siya in obedience to God. Parehagod kay Moses, kung atong basahon ang kinabuhi ni Moses, komportable na kaya si Abraham, I should say, si Abraham, komportable na kaya siya sa lugar nga didto siya nagpuyo. No, komportable na iyang pamilya, gwapo na kay iyang kahimtang, daghan na kay siya mga binuhi, na siya balay guro nga tent nga gwapo, secure na siya atong nga land. Pero sa giingon ni Lord sa iyaha, kay Abraham, pahawa niini nga dapit. Ug dalon ko ikaw sa dapit nga akong gipili or akong giandam alang kanimo. Kay naa kay espesyal nga tawag. Ingon ni Lord kay Abraham, sadya nakadungog si Abraham, anak, physically ni bakod siya. Tigulan na ba si Abraham not really that old, pero medyo idaran na siya. Nitindog siya using his body, physical body, nitindog siya. Sa walay pangutana, ingon siya, sige Lord, asa man dapita. Ug tuod man, gidala ni Lord si Abraham sa dapit nga, stranger siya, magsugod siya. Wala siya balay dito, wala siya silingan nga kailan nga katabi niya kung kita dili siya ganahan o laayon siya. Pero nituman si Abraham, tungod kay gusto niya nga mahimuot si Lord sa iyang kinabuhi. Muna nga si Abraham, nagyod siya special nga kanang kabig sa heart ni Lord, bakay obedient magud si Abraham. No ifs, no buts, no question, no complaints. Pero how about us?
Na yung mga panahon nga usahay si Lord o ang Holy Spirit mag-prompt sa atua to do this and to do that. Ya kung mubangga gani sa atua ganing kanang mga schedules, mubangga sa atua ang mga ang kanang bucket list. Mas dali sa atua ang pagbalibad nga ay dili ko ana oy kay naamang gug ko ani. And if you try to weigh down ba kung imo siya ganig tan-awon ikumpara nimo unsa ka importante ang imong bucket list sa mando sa Ginoo, dili gid kay ikakumpara ba sa gisulti ni Lord, pero oftentimes mas atong buhaton ang atong mga bucket lists. Kay kita gid nga tao, human as we are, mas gusto gyud ta nga komportable lang ta. Di ta gusto nga kini atong lawas mahasol kapuyan. Diba no? Maglabad lang atong ulo, adi lang kumato kay labad akong ulo, nagtaligsik ba ya? Nagano ko, daghang kay tagrason. But this morning, God reminds us to offer our bodies as living sacrifice. Another verse, Romans 6:13. Ingat pa din do not offer the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Naklaro ba? Ingat pa din do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Muna siya ang require ni Lord nga dapat natong i-offer nga body. Kanabang lawas ba nga, walay sala. Kanabang, ingat pa din do not offer parts of your body to sin. Nga nag-mention man siya parts of your body. Kaya ato magkutanawon ang parts sa atong body kung ang 5 senses lang gud eyes, ear, nose, skin, di ba? Kung kanilang siyang 5 senses nato ba? Bisan pag kini siya tanan na sa atong body, pero na ipipila din hinga, makasala siya para sa mata. Na mga panahon nga atong mata dili maayo atong ginatan-aw. Di ba? Di pa na atong dalunggan makasala pod kay atong dalunggan mas gusto magmarites kaysa word ni Lord, di ba? Kana bitaw mag-browse sa ato ang mga YouTube unsa ba dinha? Kung kanang mga wali gani, di man gyud kay ta mag-take time og open ana para atong paminawon unsa giwali. Pero kana gani mga gara-gara, mga TikTok mo pilit atong mata dinha. So kana palang daan ba, di ba, ma-define na atong parts sa atong body. Muna gi-remind ta this morning that we do not offer the parts of your body or any body, ma internal man o ma external man, to instrument to wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instrument of righteousness. Kini deng lawas nato dapat mahimo ni siyang matarong. And we can only do that if we will offer it to the Lord and allow God to do His will upon our lives. That's why this morning we have been reminded that first one, to offer our bodies as living sacrifice. Number 2, how? Saan nato nga kita? From faith to obedience. Usang dapat natong buhaton? Una, i-offer nato atong life, of course. Kay kana ang require ni Lord. Number 2, balik ka sa atong verse, Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. Kuto ta din na sa first, no? Muna siya ang first na itong idea. Number 2 is, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Number 2, to live holy. How to start? To live holy and pleasing to God as an act of worship. Usay buti pasabot ani, magkinabuhi nga balaan, to live holy and pleasing to God. Magkinabuhi ta nga balaan ug kahimut-an sa Ginoo. Now ang pangutana, how? Unsaon niya kita mahimong magkinabuhi nga balaan niya makapahimuot kay Lord? Unsang atong dapat nga buhaton? Now, when we try to go deeper on this line, simple lang magid ako na sabtan din ba? When we say to live holy and pleasing to God, it involves
100% of us. It involves heart, mind, and will as a spiritual act of worship to God. That is what God desires from us, 100% you and me. To obey God means to follow whatever He wants us to do. And to follow Him sometimes is not easy. But if we will try to do things one at a time, atong hinahinayon lang gid ba? Kung sa mga kabubuton ni Lord sa atong kinabuhi, we can possibly do it because God will give us strength and wisdom how to do it. Kailan ang dapat natong buhaton first, of course, is to live holy, magpakabalaan ta. Kay dili naman ta iyan ni Satanas, dili ba? Dili naman ta kanang nagpuyo sa kanang pagkadautan kay gibag-o naman ta ni Lord. Muna dili pa gyud siguro ta 100% gyud nga perfect kay wala mo gyud perfect nga tao no. Si Lord man lang gyud ang perfect, pero nagapaningkamot ta nga mahimong hingpit. Kanang ato ang act of doing things right, na paghimo para ang butang, paghimo sa mga butang nga maayo, doing it one step of a time is actually a road to holiness na. Naglakaw na ta sa dalan sa pagkamatarong kana kung naagyo tay intention nga maghimo gyud og matarong. Dili kay atong i-justify kanunay ba nga sayop gyud kuron ba, sipyat gyud kuron ba kay tao lang manggug ko. Ang tao'y marupok kay daling lumimot. Muana dayon ba? Mas daghang tagrason kaysa pagtuman. Pero kung hinay-hinay lang gyud ta mo tuman, labi na sa pagkinabuhing balaan, tabangan man ta ni Lord. Kay kabalo man si Lord sa atong limitations, God. Kabalo mo siya nga along the way, gusto kaayo ta pero naaman tay mga limitations. Muna tabangan ta niya. Mabito nga importante kay nga magdut-dut gyud ta kay Lord. Magpalakas gyud ta kay Lord. Katabangan man ta niya every step of the way. Muna nga, kinahanglan ang atong 100% nga cooperation. Kinahanglan nga para mahimuot si Lord sa atong kinabuhi. Ang atong 100% involvement must be done. Actually, mingon tag act of worship, dili man siya na nga pag-awit. Ang act of worship is that the way we live. Anong atong kinabuhi ba? Kung sa atong gikinabuhi ba? Kung sa klaseng kinabuhi na ata. Muna siya atong act of worship. Now, ang pangutana next to this. If number 2 is to live holy and pleasing to God, what pleases God? Kung kita dapat magkinabuhi, nga balaan, unya makapahimuot sa Ginoo, the question is, unsa man day makapahimuot sa Ginoo? Ephesians chapter 5 verses 8 to 12 atong basahon. Unsa ang gingon diha sa Ginoo? Para mahimuot siya sa tua, para malipay siya sa tua. Ani atong buhatan, Ephesians chapter 5 verse 8 to 12. Ingon pa dinhi, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Now, kung magbasa ta sa verse, balik ha, ato gid siyang basaon nga kana ganing sabton gid siya ba? Kaya damo ko yung mga catchy din ha, God nga. Kung imo lang basaon, kanina yung mga interpretation, pero naday siya mas lalong pa nga kahulugan. Ingon pa din ni, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Last verse. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. No? Klaro kayo ang word ni Lord, no? Kanang klaro man lang, dilimig kayo nga nakalalom ang English. Balik ta sa verse 8. What pleases the Lord? Usa man gyud makapahimot sa Ginoo. Ingon pa siya di sa verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. If you want to live holy, kung gusto ta nga magkinabuhi ta nga balaan, klaro kay din nga live as children of light.
Magkinabuhi ta isip mga anak sa kahayag. Mga anak ba nga ang kinabuhi, dili na siya kompromiso, ug dili na siya nagpabilin sa pagpakasala. Ang Ginoo gigugma niya ang mga kasasala, pero dili siya gusto sa sala. Muna bito nga na ay mga pagwali, na mga pagdasig to remind us. Para dapat ay buhaton nga mga adjustment. Kung naapata sa kinabuhi ba, nga nakasayod ta nga dili gud siya maayo. Pero gusto ta mo balikon sa katong first gid gani nga line. Palihog ko balik sa Ephesians chapter 5 verse 8. For you were once darkness. Napa mo'y napansin din ha? Kay kaniadto ikaw kangit-ngit. Lahi man kung kintahay imo siyang ingnon ba, dungagan na tog isa ha ka word ha. Ma-change ang iyang meaning ba? Dinhi, for you were once darkness. Pero ato siyang singitan og usa ka word ha. For you were once in darkness. Now, tanawa daw unsay kalahian. For you were once darkness. Pero kung ato siyang sudlan og usa lang ka letter or word, for you were once in darkness. Unsa na may meaning niya? Unsa may kalahian niya? Naa siya kalahian. Kung atong i-interpret ang una, for you were once darkness, kaniadto kangit-ngit ta. Meaning, kita kaniadto sa wala patay Kristo, dili lang ta nagpuyo kay kanang for you were once in darkness, ang pati pasabutan na kaniadto naa ka sa kangit-ngit. Nang munay kalahian niya, for you were once darkness, kaniadto ikaw kangit-ngit. Sa lahi na pod nga sentence, for you were once in darkness, kaniadto naa ka sa kangit-ngit. Unsa may diferensya niya ana? Matang sa kinabuhi. Kaniadto kita kangit-ngit. Buti pasabot kita contributor pod sa kangit-ngit. Sa dihang wala pa si Jesus Christ ato as Lord and Savior, kita gasayaw-sayaw pod ta atong kinabuhi mismo ngit-ngit. Kay kani ato daghan man tag bisyo. Manghagad pagyud ta. Kani ato chismosa man ta. Daghan po tang na-produce nga mga chismosa. Naka-influence ta ba kay kangit-ngit man ta, ni transfer man ang atong spiritu sa ilaha. Dili lang ta biktima sa kangit-ngit. Ngit-ngit gyud ta. Kangit-ngit gyud ta, nakaamot ta sa kangit-ngit. Pero sa dihang gidawat nato si Jesus as our Lord and Savior, diri na ang medyo lahi na nga kinabuhi. Kay makaingon ba? For we were once in darkness, then we are transferred to God's marvelous light. Kaniadto na ata sa kangit-ngit, we were in darkness. Naata nagpuyo sa kangit-ngit apan tungod salamat sa Ginoo kay tungod siya akong grasya kaluoy iyang kamatayon sa krus iya tang gibalahin gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Muna nga gusto sa Ginoo nga atong tan-awon pag maayo asa man ta nakaposisyon karon. Once darkness sa bata or once in darkness but now being transferred to God's marvelous light. Contributor ba gihapon ta nga uban makasala tungod nato? Or dili na kay gibalhin naman ta sa Ginoo sa kahayag. So ang atong kahayag mudan-ag na sa ilahon na nga ang last nga sentence tag-ingon, live as children of light. So to live a holy life is to live in a light in God's word. Magkinabuhi ta isip kahayag. Diba, ingon pa ang John chapter 5:16, we are the light of the world, a city that cannot be hidden. Kita ang kahayag. Syudad nga dili gid siya mataguan. Meaning kung kita nagkinabuhi nga balaan, mudan-ag yud ta. There is something in us that will kanang mo shine nang gid siya ba? Nabisag dili ka pamuwali sa ilaha, tungod ka nagkinabuhi ka nga balaan, mudan-ag yud sa imong mga dagway. There is really something in you that is different, entirely different from others.
That's why kung naa ka sa grupo, you will really stand out. Not because you are beautiful, add-on na lang ng kagwapa nimo, add-on na lang ng imuhang nice kay ka mag-dress. Pero lahi ang kagwapa o kanindot, nga, gikan sa sulod ba? Musiga gyud siya ba? Naagay dagway nimo ba nga? Kanang giningon gani na itong asa, wala na sa ato, kanang atong ginaawit ba nga? Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Kanang gadan ang sa atong dagway, himaya na ni Lord. Yung resulta na siya tungod kinabuhi tang balaan. That's why, live as children of light. Pas sabi kayo, naungot ko din 5:8-9. Atong sa Ephesians chapter 5. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Muna siya dapat ang atong gawi. As a holy people, gina-change ni Lord from glory to glory. Kaya hinay-hinay man kita ginabago sa Ginoo. Wala may automatic kabaguhan igsuon. Ay pag-ingon niya kana lagi siya no Kristohanon pero ang iyang batasan mo lang gihapon, gi-process pa na ni Lord. Hinay-hinay pa na ni Lord gibago. From glory to glory, God is changing us because God wants to produce a good fruit in us. Ingat pa din the fruit of the light consists of in all goodness, righteousness, and truth. Muna siya amudan akong kita magkinabuhi nga balaan. Unya makapahimuot magyud ta kay Lord. Next, ingat pa din ha. And find out what pleases the Lord. Atong pangitaw nung siya makapahimuot sa Ginoo. 11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. 12, verse 12, for it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. Unsa may buti pasabot ini? Ani, sa Ginoo walay tinago. Pwede ito malimbungan ng tao. Nga atong kinabuhi, okay lang. Pwede malimbungan ng tao nga, daw nagpuyo kita nga okay balaan. Pero ingnon tang igsuon, ang Ginoo sobra pa sa CCTV. Hangto sa pinaka-uyuk-uyukan sa imong kinasuluran, nasayod si Lord kung sa mga issue nimo din na. That's why, before ka expose ni Lord, hinay-hinay na nato dapat na siya isurrender. Para ang atong kinabuhi, mahimong balaan o kahimutan sa Ginoo. That's number 2. Number 3 then. Unsay number 3 na ito buhaton? Sa pagsugod sa tuig para at least makaingon ta ba nga, tuhoy-tuhoy ta niya, mahimo dyan ang atong kinabuhi. Mabag-o. Yung nagatuman kayo sa Ginoo. Number 3 is, of course, renewing our minds. Klaro man, verse 2 sa chapter 12, verse 2, ingon siya, Romans chapter 12 verse 2, ingon siya. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano siya ikatulo na ito nga idea. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Number 3, renew our minds. Kabalo naman yun, kay ginasulti man ni kanunay. Our mind is the battleground of the enemy. Ang atong huna-huna, before na siya mahimo, naana na sa ato ang huna-huna gagaling. No? Before mahimo ang action, naana na sa atong huna-huna. No, bitaw nga, ginahagi ta ba, ginadasig ta ba, nga atong punon kining atong huna-huna sa mga maayo nga mga butang. Whatever is good, whatever is pure, whatever is good report, whatever positive things, muna siya dapat natong i-fill in sa atong mind. Kaya kung dili man gud atong huna-huna man gud puno sa kaayo o maayo mga butang, ang next ana nga mosulod, ang next ana nga entry, ang next ana nga mosulod ba, mga dautan na nga mga panghuna-huna. Diha na maggira. Nya kisa may mudaog, ang daotang huna-huna o ang mga maayong huna-huna. Depende. Kisa may mudaog. Kaya bisan to gamhanan si Lord, nya matarong siya, nagi siya sa side sa mga maayo, sa mga katarong, pero kay depende man sa ato, kay kita man ang kanang panudlanan. Kung unsa atong gi-feed, unsa atong giatiman, unsa atong gitagaan og kanang panahon, daghang importansya, amo nay mudaog. Di ba?
Kung unsa mo sulod sa atong hunahuna, ma-negative man na siya or ma-positive man na siya. Kung unsa atong i-nurture, kung unsa atong tagaan og bili, unsa atong ginapakaon ba nga, atong ginatagaan rason or ginatagaan nato siya kanang justification ba, mo na siya ang mudaog gyud. Muna nga dapat conscious ta unsa ang mga butang nga nisulod sa atong hunahuna. Ato bagong klaron sa Bisaya ang Romans 12 verse 2 ana pa siya. Ayaw kamo pagpahiguyon sa pamatasan niining panahona. Di ba? Kakarong panahona daghan jud kaayo mga bad influence ba. Mabitaw nga usa sa rason ganang gidown gid ako akong Facebook. Kay bisag unsa gani ko ka kana ganing gina-feed man gyud ako akong emotion of good things, no? Puna jud koy mabasa sa Facebook nga wag ko ilabot maglagot man ko ana pod mo. Diba? Na yung mga issue ba nga, ha? Isulat pag yun din, naghangkag kalagot, hangkag ka ng kalaban niya, tanan kang makabalo, or imong personal nga issue, man aside ka ng, careful unta kung akong i-filter ba, sa mga idea diya sa Facebook, pero human as I am, masuya yun ko. Manin ko nga naman yun kay masuya man ko, might as well i-down ako niya akong Facebook ko eh. Muna, wala ko yung Facebook. 6 years na, wala ko yung Facebook. Musilip lang ko kung birthday na ako, kay Loy man po mo, kinigit mo sa kuha niya, di ko mutubag. Muna nga, ipabago hinuon sa Diyos ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Aron masayra ninyo unsang kabubuton sa Diyos, unsay maayo, hingpit, o makapahimuot kaniya. Renewing our minds. And as we use the word renewing, it is a progressive kind of work. Magapadayon yun ni siya. Makanunayon ni siya dapat natubuhaton. Dili na siya one-time surrender to God. Lord, akong i-renew akong mind. Ikaw na gid akong hunahon, Lord. Dili ka kaingon, ana. Kay mintras buhi pa ta, daghan kay mga tao, daghan kay mga butang sa palibot, nga posibleng unya ba, makita nato niya musulod sa atong una-una. Munang makanunayon ni siyang renewing of mind as long as we live until lifetime. Daily, we have to renew our mind. And we have to choose what are those things we need to think about. Kung saan ito pagkabalo nga, ang atong huna-huna, maayo nga mga panghuna-huna. Mubalik ihapon ta sa pinaka-basic principle. Kung himasa ta og Biblia, makabalugyod ta nga kaning atong huna-huna, maayo ni siya nga mga panghuna-huna. Because the Word of God is the will of God. Ang word ni Lord muna siya ang kabubuton niya. Ang Bible ba? Muna kung himasa ka og Bible, of course, ang imuhang mga una-una gyud, puro lang gyud maayo. Kung namo gali mo sulod ina nga dili maayo, mas mulabaw gyud ang mga maayo kay nga naman tuhop man ka mo basa sa Biblia. That's why last verse nga akong ihatag sa inyo ha. Psalms chapter 19 verse 7 and 11. Para kining renewing of mind constantly we can do it. What shall be done? What are the things we need to be done? Unsang dapat natong buhaton? Sama sa kong gingon ato ni siyang punon sa pulong sa Ginoo. Unsa man ang pulong sa Ginoo? Psalms 19 verses 7 to 11. Na may kantaan niya ba po? Di na ako kantahon, kinakalimot ko sa tono. Okay. Inga pa din verses 19, 7 ug 11. Kini siya nga mga verses, nag-speak ni siya, nag-describe ni siya mahitungod sa word ni Lord. Nga parang atong mga thoughts, ang atong thinking pattern, kanunay maayo, dapat i-feed nato sa word ni Lord. Kaingon ani magud ang word ni Lord, description ni about sa word ni Lord. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Ang law of the Lord means the word of the Lord is perfect. Maka-revive siya sa ato ang kalag. Kanang may mga panahon nga mahugno ta. Natin mga disappointments. Makakita ta natin mga expectations tapos wala na itabo. Mahugno ta. Mahugno atong kalag. Muna nga kung mubasa ta sa pulong sa Ginoo, perfect siya. Balik ko niya. Ibalik niya ang ato ang kadasing. The statutes of the Lord are trustworthy. Ang statutes of the Lord meaning the word of the Lord are trustworthy, kasaligan, making wise the simple. Diba? Kasaligan ang word ni Lord. Muna nga, asa pamanta. Kung natay kalibog natay mga pangutana, ang atong unahuna, gubot, nakahang, loading. At
kayo sa word ni Lord. Trustworthy man siya, kasaligan man siya. Verse na 8, the precepts of the Lord are right. Ang precepts po, another ni siya nga term, pero word of the Lord gahapon ni siya. Giving joy to the heart. Na may mga panahon nga maluya ta, natay mga problema, pero kung ato di ka sa pulong ni Lord, tagaan ta niya og kalipay. Magmalipayon ta. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. So kung natin mga panahon nga gloomy ta, usay distressed ta, usay depressed ta, kung ato na data sa word ni Lord, na ay something mahitabo sa atong countenance. Unya, maghayag ang ato ang mga pananaw. Kay ang promises ni Lord is yes and amen to us man. 9. The fear of the Lord is pure, enduring forever. Now, ang fear of God, the fear of the Lord is the, saan na siya, nakalimot ko. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge of the Holy One is understanding. Kanang word akong gusto. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge of the Holy One is understanding. Diba? So, the fear of the Lord is pure, enduring forever. So, ang pagkahadlok sa Ginoo na siya, kaalam nato. Dili kahadlok ang mura kang magkurog kay Dios siya, kundili na akay assurance ba nga tagaan kanyang kaalam given a certain situation or certain situations. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. And many more. Dahil kay description ang word ni Lord. Nga kung ato lang yung tukion ang pulong sa Ginoo, kining atong mga doubts, kining atong mga fears, kani atong mga walay kasiguruhan nga mga panguna-una, ang mga questions nga daghan kaayo, tubago na ni Lord pinaagi sa iyang pulong. That's why to renew our mind is that we have to feed our minds with the word of the Lord. In closing, sa tulo ka butang nga atong gi-mention kaganiha, asa pa man diha nga mga butang nga dapat natong isitel sa atong kaugalingon. To offer our bodies as a living sacrifice, to live holy and pleasing to God, and to renew our minds. Asa man ka diha nga area ba nga you think you need to do some adjustment this year 2024? Karong January, gisiris yun nato ang mga butang ba nga dapat na atay buhaton nga mga kabag-uhan. Because kung wala tay buhaton, something, adjustment, mahuman na lang gihapon ang 2024 nga, maulang yun gihapon ta. That's why in conclusion, unsa man na akong hagit sa inyo ha, karong kabuntagon, unsa akong pagdasig sa inyo ha, to kick off this year 2024, we need to surrender ourselves to the Lord totally. Total surrender to God. Ang pinakasimple. O sa isa akong una-una ba, samtang naging mo ko niya conclusion ba niya, niabot lang good siya kung ang conclusion ani. Yes, of course, as application sa mga katawan, Lord. We need to surrender everything to you. Kaya we can't do anything without you, Lord. Kung kami lang, na kutob lang yun siguro may duha ka bulan, wala na ni, kaning among natunan karon. Pero kung naa ka, mahimo na mo siya all year through. Pero sa nakain ko ba nga, dili gyud na ako masabtan. Anak ko, sa akong kaugalingon ni, ako na lang yung gisulat ako. I want to share this to you. I cannot understand why people are still reluctant to give their all to God. Why people hesitant to surrender their all to God. When in fact, if they just try to evaluate and assess themselves of their present positions today, many are still lacking in their lives. Big things are not happening. Breakthroughs are not coming. Scarcity of provision is prevailing. What is the missing link? Nakapunta na ko, Lord, sa tanan ni mo agihimo ba? Sa tanan na mo nga nasabtan na dunggan sa tibuok tuig 2023. But sad to note that people are still reluctant to surrender their all to you. So makasad no nga, si Lord is giving His 100% best for us. Wala man gyud si Lord pihig-pihig ba? Wala man gyud siya gipugngan nga panalangin ba? Anything we ask from Him, as we believe in our hearts, He will give it to us. Ihatag man
man good ni Lord. Pero nga naman, despite of the many blessings we receive, 100% ihatag ni Lord sa atoa. Pero nga nung dili man takahatag sa atong 100% sa iya. Unsa kaya dapat buhaton? Unsay ma-picture ko na ako si Lord ba nga? Unsay maglingkod siya siyang trono, ay picture lang niya. Gina-visualize na ako kay. Gusto mo ko na ako masabtan gyud ba? Ako mismo na ko mga questions. Of course, later on ginatubag lang gyud ni Lord. Pero in general ba, maka nga Lord, why many people are reluctant to surrender their all to you? Unsa gyud ang problema? Nganong dili man gyud sila ka-surrender? Kana bang wala ba nila nasabtan? Or nakulangan ba sila sa kanang information? Nakulangan ba sila Ginoo sa kanang pagpasabot nga naa sa imuha ang tanan? Nganong hesitant sila mo duol sa imuha? Nganong dili sila kahatag 100% sa ilahang pag-alagad nga na kanimo? Nganong mas daghan man ang excuses kaysa pagsunod nga na kanimo? Nganong yes nagtuo sila, nagtuo mi, pero nganong ang pagtuman sa imuha, ang pagsunod sa imuhang kabubuton, ang pagtuman sa imuhang pulong, dili man gyud namo mahimo 100%. Nganong magrason pa man gyud ni Lord? Nganong magrason man gyud ang tao? Nganong man gyud Lord? Mutubag, ako ra pa nitubag. Tungod kay nga tao diskontento. Dahil kay tag discontentment sa atong heart ba? Ya tungod kay wala pa man gud itubag ni Lord. Kabalo ko nagyangungo man ta ba, nagpray man ta. Pero kay wala pa man gitubag ni Lord, mura pag nakulangan ta ba, mihimo tag kaugalingon nato nga mga lakang. And at the end of the day, failure comes. Igsuon this morning, pautan na imong kaugalingon, Lord, asa man ko nagkulang. Kaya ako gipangutan naman ako, while preparing this message, this sermon, ko, Lord, asa man ko nagkulang. Klaro kay ang word ni Lord sa kuha ba? I hope klaro po din sa inyo karong kabuntagon. Beth, inyo siya sa kuha, in the area of surrender. You did not give your all to me yet. Ang next ako nga question, asa man Lord, specifically nga wa na ako na surrender. Because I'm willing to do an adjustment, Lord. Kung kini ang dapat akong buhaton, Ginoo, para ang breakthrough mo abot. Kung kini ang dapat akong buhaton, Lord, para ang kaluwasan sa akong pamilya mo abot. Kung kini ang dapat akong buhaton, Ginoo, para kani mga butang, Ginoo, nga bugat kaysa akong kasing-kasing, nga dili mawala-wala, Lord, mawala. Lord, I am willing to do it. This time, Lord, I want to do it with the help of the Holy Spirit. Surrender is the key. Not giving our best, holding on to something that we think is important, much more important than the Lord. Keeping something not profitable for us hinders us to God's best for us this 2024.